Trial of the Century. Yan ang description ng House Prosecution Team sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Malaki raw kasi at mabigat ang mga akusasyon laban kay VP Sara. Puspusa na rin ang paghahanda ng Senado matapos magpatawag ng Interagency Security Conference kaugnay ng pagpapaigting ng seguridad sa institusyon. Hindi na magkukomento ang House Prosecution Panel sa pre-trial order. Baka raw madelay pa ang pagsisimula ng paglilitis sa Lunes, July 6. Habang ang defense team naman ni VP Sara nakapagpasa na raw ng kanilang tugon kaugnay sa pre-trial order. Pero wala pang detalye na inilalabas ang defense team at maging ang clerk of court sa nilalaman nito. Nagdaos naman ng misa ang Clergy for Good Governance para ipagdasal ang mga miyembro ng House Prosecution Panel sa nalalapit na impeachment trial. So para po sa iba pang mga detalye, ay kausapin po natin ang ating mobile journalist na si Merrimon Reyes na palagi ang nakatutok dyan sa Senado. Magandang gabi sa iyo, Merrimon. Hi, Merrimon. Good evening, Chiki. So far, tahimik na dito sa Senado. Pero bukas may kaunti lang na ingay, konting-konti lang naman dahil magpapasok na rin ng equipment itong mga kasama natin sa press, sa media, na ipapwesto na yung mga setup para sa paparating na pagsisimula ng impeachment trial ngayong Lunes, 2 p.m. onwards. So far, ang in-announce din kanina lang ng Senado, yung unang nasabi ni SP Gatchalian na 150 na accommodation para sa nais manood mula sa publiko. Ngayon, 61 seats ang magiging available sa general public na nais manood ng mga trial proceeding. Pero tulad ng huling sinabi ng liderato, first come, first serve basis siya. Kailangan doon sa link na pinost sa website at sa social media account ng Senado, nandoon yung tinatawag na visitors, yung management system, kung saan pipiliin yung araw ng trial na nais silang puntahan at panoorin ng live na nandito sila sa Senado at inaasahan yung pag-upload nila doon ng kinakailangan dokumento. Nung natry kasi natin yung VMS, may hinahanap doon na ID, pati yung mga detalye, personal details tungkol dito sa bibisita sa Senado. So far, kung sino raw yung mapapasok doon sa system, syempre depende yan doon sa 61 slots, may i-issue or i-generate na QR code na gagamitin para makapasok dito. Paalala lang din ng Senado, ine-expect din na bukod sa pagsunod dito sa mga protocol ay yung proper decorum din daw ay inaasahan sa mga manonood, lalong-lalo na pag nagsimula ang impeachment trial. Chiki Mase. So, ibig sabihin, Merrimon, kung ako halimbawa, interesado ako manood ng impeachment, yung QR code, isa-send dun sa email na ni-register ko as confirmation na approved ako as visitor. Ganon. Tama, Mase. And one day before yung trial day, naglalabas or nagiging updated yung link. Kaya para sa gustong mag-abang, para makakuha, kumbaga paunahan siya, para kasi siyang concert, mag-aabang ka ng slot para sa ticket, kailangan buksan nila lagi the day before yung link na yon. For example, dito kasi sa naging announcement nila, nakalagay yung link. So yan yung pipindutin, and a day before, so sa case na to, bandang linggo, magbubukas yung link, yung portal, at doon makakapagsagot na itong mga nais manood from the public. Pero again, ang malinaw dito, 61 seats lang ang accommodation para sa publiko at first come, first serve basis siya. So, 61 seats, yung maa-approve na mga visitors, ano yung mga dapat na lang nilang iwan sa bahay, wag na nilang dalhin, baka maudlot pa yung pagpasok nila? Nako, Mase, tulad sa ibang mga korte, bawal syempre yung mga matatalim na bagay, yung mga bagay o object na pwedeng magdulot ng gulo, ng distraction o ng ingay, kasi ang ini-expect din dito is bawal din daw yung pagtitake ng video or ng picture sa loob mismo ng korte. Kasi para itong mga korte sa labas, regular courts man yan o RTC man yan, plus yung decorum nila. And kung sino lang yung may QR code, sila lang ang papayagan na pumasok. Kaya mahigpit nilang babantayan kung sino lang yung nag-register. At again, paunahan nga rin daw siya doon sa 61 na slots para sa mga manonood mula sa publiko. Kaya dapat bantayang kung walang nakuhang generated na code, either hindi na-aprobahan o hindi nakapasok doon sa slots, may hirapan na makapasok. Siguro mag-aabang na lang sa iba pang araw ng trial. So, Merrimon, 61 slots per day ito, no? So, kunwari, namili ka na ng araw, pupunta ka sa araw na yon, pwede ka bang labas-masok? O pagpasok mo, hindi ka na pwedeng lumabas? Or kung lalabas ka naman, hindi ka na pwedeng pumasok ulit?
Chiki, ang huli kasi nasabi sa amin, yan din yung isa sa tinatanong din ng mga kawani at mga kasama natin sa media. Pag nagsimula na raw kasi yung pinaka-trial, sarado na ang pinto. So, kung sino yung mga nandoon sa loob, even tayo mga sa media, sila lang ang nandoon, pero pahirapan ng makalabas. Kung sino naman yung mga nasa labas, for example, ako nandito ako sa hallway, hindi na muna ako makakapasok sa loob. Pwera na lamang kung magkakaroon ng pauses sa pagdinig, lalo na kung mahaba-habang oras na ang lumilipas, kung magkakaroon ng pag-walk out tulad sa mga lumipas na mga pagdinig o kaya naman yung impeachment trial din sa lumipas na dekada, or kung magkakaroon ng pagkakataon talaga lumabas-pasok. Pero ang sinabi sa amin, mahigpit daw talaga pag simula na ang trial, sarado na ang pinto ng plenary hall. Paano pag may call of nature? Doon na lang sa loob ng Senado, no? Siguro may assigned. Tama ba? May assigned Pero siguro parang na walang CR sa plenary. Meron ba? Parang wala. Oh. Nasa labas siya ng plenary. Pwede naman ganon. Or malalaman Meron siguro. namang, Oo. actually, pagka doon sa isang pinto kasi ng plenary hall, meron namang CR dito sa bandang gitna. Diyan sa Oo. bandang gitna. Okay. Yan, meron din namang CR Oo, doon dyan sa lang. isang dulo. Pero Meron ang sigurado naman, kasi oo. dito, may mga magbabantay raw Yeah. sa bawat sulok na mula sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Last na lang, mabilis na mabilis. So pag na-late ka, pwede ka pa rin bang pumasok dahil may QR code ka o void na rin yun? Hindi na pwede. So far kasi parang ang sinasabi dito, yung first come first serve basis nakadetermine siya sa order ng successful registration. So para sa araw na yun, ito yung slots. Kung sino yung nakapag-register at pumasok, nakapasok yung registration nila, sila na raw talaga for the day. Pero aabangan natin kung magkakaroon sila ng bagong abiso, kung pwedeng pag hindi napunan yung unang mga nag-register, kung may papayagan pa pumasok. Pero ang malinaw sa ngayon, first come first serve basis siya, lalong-lalo na yung pag-register online. Sorry, pahabol. May dress code, Marymon? So far ang sinabi sa amin, usual decorum, pati yung presentableng kasuotan din, tulad daw sa kahit na anong korte. Kaya ang inaano talaga nila dito, business. simula pagpasok dito at pag nakapasok na sa plenary hall, yung decorum sa lahat ng aspeto, ini-expect sa lahat ng mga manonood. So walang tsinelas, walang shorts, walang sleeveless, walang... Denim pants. Oo, walang bikini, yon. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, Marymon Reyes. Thank you, Marymon.